Sila pala ang mga sikat na volleyball player na may past na relasyon. Ibig sabihin, sila ay may iba't ibang klase at uri ng relasyon noon. Ngunit bakit nga kaya ay hindi na natin nasisilayan ang kanilang napakagandang samahan at ang napakagandang nilang relasyon noon? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Desiree Cheng at Ellie Suyud. Si Desiree Cheng nga at Ellie Suyud ay dating magka-teammate sa De La Salle University. At bago pa lumipat si Ellie Suyud sa Adamson, ay nagkaroon muna ng closure at mag-best friend ang dalawa sa isa't isa. At noong dati ay siniship ang dalawa ng mga fans. Ngunit hindi pa laganap ang babae sa babae na love team noon. Kaya't maituturing talaga natin na ang kanilang tunay na relasyon ay mag-best friend lamang. At kung nauso na noon ang girl-to-girl relationship, mauwi nga kaya sa pag-iibigan ang dalawa? Sa ngayon ay nakatagpo na ng bagong pag-ibig si Ellie Suyud sa kanyang kapwa babae. At si Des Cheng naman ay happy ever single. At ani nga ni Des, siya ay isang straight na babae. At kailanman ay hindi ito nagkaroon ng relasyon sa kanyang kapwa babae. Nakakalungkot man, ngunit hindi na natin sila nakikitang magkasama o nakita man lang na nagkaroon sila ng interaction sa isa't isa. Talaga namang pinagtibay ang dalawa ng panahon. At dahil nga ay hindi na sila magka-teammate kumpara noon, ay maunawaan mo talaga kung bakit hindi na sila ganoong ka-close sa isa't isa. Dahil sa totoong buhay, walang kasiguraduhan na ang friends mo ngayon ay magiging friends mo na forever. Gemma Galanza at Ellie Suyud. Pagkatapos ngang lumipat ni Ellie Suyud sa Adamson University, ay dito na niya nakilala si Gemma Galanza. Dahil alam naman natin noon na superstar si Gemma Galanza sa Adamson University. At marami ang nakapansin noon sa kanilang closeness na pagsasama. Kaya umusad ang haka-haka na naging sila na. Pagkatapos nakapagdesisyon si Gemma Galanza na hiwalayan ang kanyang first ever girlfriend na si Fen Emnas. Ngunit tapat namang inamin ni Ellie Suyud na talaga namang nanligaw siya kay Gemma Galanza. Ngunit nabigo itong mapa-oo ang nag-iisang Gemma Galanza dahil dumaan sa matinding pagsubok noon si Gemma Galanza. Kasunod pa nito ang matinding heartbreak na pinagdaanan ni Gemma kay Fen Emnas. Mula noon ay hindi na natin nakikita ang dalawang nagpapansinan. Naging awkward na rin siguro ang kanilang samahan simula noong nagplano si Ellie Suyud na ligawan si Gemma Galanza. At hindi rin naman natin masisisi si Ellie Suyud na nabighani ito sa kagandahang loob at panlabas na anyo ni Gemma Galanza. Ngunit para kay Gemma, ang kaibigan ay mananatiling kaibigan. At siguro'y hindi inaasahan ni Gemma Galanza na ang tinuturing niyang kaibigan ay magkakagusto pala sa kanya. Nangyayari talaga ang mga ito sa totoong buhay. Na ang taong tinuring mong kaibigan ay magkakagusto pala sa'yo unexpectedly. At dahil hindi mo sila sinagot, ay bigla ka na lang iiwasan. Ang ending, nasayang lang ang magagandang alaala na nabuo nyo bilang isang magkaibigan. Ang relasyon na lamang ni Gemma Galanza at Ellie Suyud ngayon ay mag-ex na lang na magkaibigan. Alyssa Valdez at Jovi Avila. Maraming ang fans ang hindi pa nakakaalam dito. Si Jovi Avila nga ang kauna-unahang boyfriend ng nag-iisang Alyssa Valdez. Siya na nga ata ang isa sa pinakagwapo na naging ex ni Alyssa Valdez. Nagtagal rin ng ilang years ang kanilang pagsasama bilang magkasintahan at dahil sa hindi inaasahang pangyayari. At dahil sa biglaang pagsikat at pag-angat ni Alyssa Valdez sa kaniyang sarili, ay tinuring siyang isa sa pinakamahusay na manlalaro dito sa Pilipinas. Ito umano ang dahilan
kung bakit naging apektado ang estado ng kanilang relasyon ni Jovi Avila. Dahilan kung bakit nauwi sa pinakamasakit na hiwalayan ang kanilang pinag-iingatang relasyon. Kilala naman natin si Alyssa Valdez. Buong tapang niyang ilalaban ang kanyang sarili at ang Pilipinas sa sports na kanyang kinahihiligan. Masakit man, ngunit ang kawalan ng oras sa isa't isa nga ba ang dahilan kung bakit sila humantong sa napakasakit na hiwalayan? Ngunit may haka-haka na ang lalaking ito ay nagloko. Naghanap ng iba habang sila pa ni Alyssa Valdez. Kaya naman ay agad nakipaghiwalay si Alyssa Valdez sa kanya. Gayunpaman, dalawang lalaki na ang nagloko kay Alyssa Valdez. At talaga namang hindi niya deserve ang mga pangyayaring ito sa kanyang buhay. Bea De Leon at Joanna Maraguinot. Marami nga ang kinilig sa kanilang dalawa noong UAAP. At marami din ang naguguluhan kung ano talaga ang tunay sa kanilang dalawa. Marami rin ang umaasa na sana'y ang past nilang relasyon ay higit pa sa tunay na magkakaibigan. Bumabalik talaga ang pagiging shipper mo kung na-witness mo ang kanilang samahan sa UAAP. Nakakalungkot lang kung gaano sila ka-close noon at hindi mapaghiwalay. Kabaliktaran naman ito sa mga nangyayari sa kanila ngayon. Hindi na nga natin sila nakikitang magkasama together ngayong nasa pro na sila. Nakakalungkot mang isipin. Ay kailangan na natin tanggapin na part of growing up ay makakatagpo sila ng mga panibagong tao sa kanilang paligid. Hanggang ngayon ay friends pa din naman sila. Ngunit hindi na natin ito matatawag na best of friends. Nakakamiss talaga. Kyle Negrito at Sed Domingo. Iba talaga ang naging closeness ni na Sed Domingo at Kyle Negrito noong hindi pa sila nag-aagawan sa isang babae. Dahil sa mga vlogs ni Sed Domingo ay laging present si Kyle Negrito na parang isang pamilya na ang tinuturing nila sa isa't isa. May nagsabi pa ngang magjowa na ang dalawa. Dahil sa panahong ito, kaka-break pa lang ni Sed Domingo kay Tots Carlos bago sila nagbalikan noong nakaraang taon. Kaya akala ng karamihan na ang pinagpalit ni Sed Domingo kay Tots Carlos ay ang kanyang longtime best friend na si Kyle Negrito. At sa gitna ng kontrobersya ng kanilang kinakaharap, ay hindi natin masisisi ang dalawa kung bakit hindi na pwedeng maibalik ang matamis nilang past na relasyon bilang isang magkaibigan. Sa puntong ito, ay kailangan nating unawain ang naging feelings ni Sed Domingo dahil hindi niya lubos maisip na ang pinakamamahal niyang best friend ay ang bagong girlfriend pala ng kanyang ex. Masakit yon para sa'yo at para sa kanya. Kayo, kaninong past na relasyon ang sobrang na-miss niyo? At gusto nyong manumbalik ang klaseng relasyon na meron sila? Please comment down below.